Halos isang episode na nga lang pala, malapit ko nang matapos tong binubuo kong Honda Cab C70. Yung dating unlimited sa issue na motor, ngayon malapit nang mabuo at pwede nang ipangharaba sa kalsada. Dahil plano ko na nga palang matapos to si Project Cab bukas, kaya kailangan ko nang maikabit lahat ng dapat maikabit bukod dun sa harapan. Kaya nang naipasok ko na nga pala yung gastang sa loob, inayos ko na nga rin pala yung pagsasalpakan nitong kakabukas. Saktong dumating na nga rin pala ngayong araw yung tambutso na gagamitin natin dito, nagpalit na ako ng bago. Kaya para maikabit na nga pala natin to, kinuha ko na tong bracket niya dito sa pinagkakabitan sa swing arm. Nilagyan ko na nga rin pala yun ng dalawang lock nut dito sa likod para siguradong hindi gumalaw kapag nakasalpak na. Kaya nang all goods na nga pala tayo sa pagkakabit ng bracket, ipinwesto ko na nga pala tong tambutso dito sa ilalim. Kasi yung laging problema ko dito sa tambutso, wala pala tong kasamang cover dito sa pinaka-elbow, hindi kagaya nung stock na nakakabit dati. May mga nakita pa naman akong pwede nating mabilihan nun, ang problema lang sa Malaysia pa, mukhang hindi rin naabot sa final video nito. Alanganin na nga rin pala gamitin yung kickstarter na sinalpak natin nung nakaraan, kaya magpapalit na lang tayo ng bago. Kaya pagkatapos ko nga pala mailagay yung mga lock nut nitong tambutso, hinigpitan ko na rin yung salpakan dito sa ng swing arm. At para mapagana na nga rin pala natin yung preno sa likuran, hindi kasi pwedeng puro harap lang, kakabitan ko na nga pala to ng brake rod. Nang napihit ko na nga pala ng maayos yung adjuster, saka ko tinesting kung sakto lang ba yung kapit ng preno. Bale hindi na nga pala natin gagamitin yung lumang gauge na nakasalpak dito dahil sira-sira na rin kasi yung itsura. Kaya bumili nga pala ako ng bagong second hand na isasalpak natin dito, pero papalitan ko ng gauge lens. Kaso nagka-problema lang ako ng very light dahil yung salpakan na ignition dito sa may butas ayaw lumapat sa loob. Kaya pala kahit anong pwersa kong isuksok dito sa butas, hindi talaga siya sumasagad. Dahil gawa nga pala to sa plastic, kaya hindi natin pwedeng pwersahin, baka kasi mabasag, ang hirap pa man din humanap nito. Kaya yung ginawa ko nga pala dyan, kinuha ko yung pang port natin, tatabasan ko lang ng bahagya tong butas na bilog. Konti lang naman kasi yung sumasabit, kaso siguradong mawawasak pag pinwersa. Kaya pagkatapos ko nga pala matabasan ng very light, sa ako kinuha yung susian, pinasok ulit dito sa butas. Halos hindi ko pa pinupwersa yan, bahagya ako lang tinulak pero lumapat na agad sa loob. Kaya kinuha ko na nga pala yung gauge para mailapat natin tong bagong gauge lens kung sakto lang ba yung fittings. Pero nilagyan ko nga muna pala ng body screw yan dito sa likod para siguradong hindi kumalo. Para makita na rin natin kung ano yung itsura nito kapag nakasalpak dito sa cowling, pinasok ko na rin dito sa butas. Sa itsura pa lang nitong cowling niya na may nakasalpak na gauge, masasabi mo na talaga na oldies na yung design. Dahil plano ko na nga palang makumpletong masalpak lahat ng pwedeng isalpak dito sa harapan, kaya pinwesto ko na nga pala yung signal light. At kagaya nga pala ng headlight nito ni Project Cab, parehas lang din dito sa signal light, parehas silang square type. Kinabit ko na nga rin pala yung speedo cable dito sa gauge, tapos bahagya ako na rin inikot yung gulong para makita natin kung gumagana pa. Buti na lang all goods pa, kaya mukhang mapapagana natin lahat. Bali nung isang araw ko pa nga pala pinwesto yung dalawang switch nito dito sa handlebar para tuloy-tuloy na tayo sa pagsasalpak. Kaya kinuha ko na nga rin pala tong throttle housing, sabay kinabit ko na rin yung cable dito sa loob. Medyo nagtataka lang ako dito kung bakit ayaw bumalik, medyo napasobra lang pala ako ng kabit ng hand grip. Kaya nang nai-adjust ko na nga pala ng bahagya, wala nang sabit, kaya kinabit ko na rin tong takip nitong switch. Pati yung sakit nitong headlight, ikinabit ko na rin sa loob dahil ilalagay ko na rin yung mga screw niya. Bahagya ko nga palang inusod yung mga kable dito sa loob, tumatama kasi ng konti dito sa salpakan ng bumbilya. Kaya pagkatapos ko nga pala mailapat ng maayos, kinabit ko na rin yung body screw dito sa gilid. Dito nga pala mas lalo ko na-appreciate yung itsura nito ni Project Cab dahil medyo unique talaga yung magiging itsura ng mukha niya. At para nga pala hindi basta-basta mabilis dumumi yung karburador natin, maglalagay nga pala tayo dito na air filter sa loob. Kaya pinwesto ko na nga pala yan dito sa taas ng batalya, bali dyan nga pala nakakonekta yung goma na nakakabit dun sa car. Sobrang classic talaga ng pagkakadisenyo nitong motor na to, pati yung mga ganitong lagayang kakaiba. Kaya nung maayos ko na nga pala na ipwesto yung air filter, kinuha ko na nga pala tong pinakatakip niya, sinentro ko lang sa butas sa salpakan ng nut. Magpapalit na nga rin pala ako ng bagong fuel filter para sigurado tayo na hindi magbara yung car, baka kasi makahigop ng dumi. Bagong hose na nga rin pala yung nakasalpak dyan dahil negative na gamitin yung luma, gawa ng tumigas na kasi parehas yung hose. Kaya pagkatapos ko may salpak yung hose na galing sa gas tank, sinunod ko na yun dito sa may car. Plano ko na nga rin pala ilagay yung carrier sa likod, pero bago natin ilalagay yung, kailangan munang mailagay itong rear fender. Naikabit ko na rin yung signal light sa likod dyan, pati na rin yung tail light para isang salpakan na lang tayo dito sa likuran. Bale dito ko nga pala pinasok yan sa tornilyo ng rear shock, magkasama kasi silang tinutornilyo. Naubos na nga rin pala yung mga stainless bolts ko, kaya no choice ako, gumamit muna ako rito ng white bolts para may mailagay tayong mas maganda tignan. Pwede na tong matapos bukas, kaya kung gusto nyo makita yung magiging final look sa itsura nito, kita-kits tayo sa susunod na video. So yun na, mag-update muna tayo ng natapos natin gawin para dito ngayon sa day 8 nito ni Project Cab. So kagaya ng nakita nyo, ito na yung mga naikabit natin. Etong carrier dito sa likuran dahil ginawa natin siyang single seater.
Ayan, wala na ang upuan dito pero pwede pa naman itong angkasan kaya lang problema rito. Syempre, medyo masakit na sa puwet yan. Tapos ano pa ba? Dito sa may headlight, ayan, nailagay na nga rin pala natin yung headlight natin. Headlight, signal light, yung batok, ayan. Tapos dito sa may bandang baba, yung tambutso nga, ayan, nagpalit tayo ng bago dyan. Yung signal light natin dito sa likod, tsaka tail light, ito pa rin yung luma ginamit natin dahil ito kasi original niya pa, kaya ito yung sinalpak natin. Tapos yung hand grip ay nakapwesto na yung mga switches natin. Yung gauge, ito pa rin yung luma ginamit natin pero second hand din kasi natin ito nabili. Pinalitan lang natin ng bagong gauge lens para mas mukhang bago tignan. Tsaka at least syempre original pa rin. Yung ignition key, ito pa rin yung luma. Dito naman sa filter natin, naglagay tayo dyan ng bagong air filter, tapos yung cover, ayan. Ayun, pansamantala dito muna nagtatapos tong video na to dahil hinapon na rin tayo. Kanina kasi hindi nakisama yung panahon. Panay ang pag-uulan kaya pahinto-hinto tayo. Then ayun, bago nga pala natin tapusin tong video na to, update lang uli para dun sa pamana serye natin na Mio. Sa mga nagtatanong kung paano, basic lang. Ayun, ito yung kailangan yung gawin para nga magkaroon ng chance sa mapamanahan dun sa Mio natin na kulay silver. Dapat mag-register at mag-recharge kayo dito sa Wagi Plus. Yun nga, kapag nakapaglagay ka na ng pondo rito, yan ay may kita mong pwedeng laruin. Nasa sa inyo na yan kung gusto nyo maglaro. Then ayun, sa mga nag-recharge dito, sa inyo lang sa akin yung SS para masama ko kayo dun sa listahan. Tapos abang lang kayo this coming September 30. Live tayong pipili ng bagong amo ng Mio na silver. Right?